Magandang hapon, Balita Mindanao. Ngayon, nakarating po tayo dito sa Pulumulok, South Cotabato. Ngayon po, narito, makapanayan natin, mabilisan lamang ito, no? So, ang ina ng namatay na si Rusty Sadalaw. Ang kanyang ina na si Baynia Lipolis Sadayaw. Magandang hapon, ma'am, sa iyo. Magandang hapon din, ma'am. Yan. So, ngayong araw na to, ang kanduli na yung anak. Oo, ma'am. Ngayon, nagkanduli kami kagad, ma'am, para makuan lahat ng pun. Kaya natatakot ng mga tao. Kung hindi kami nagkanduli, wala nang tao dito sa amin, ma'am. Okay, ma'am. Ikwento mo muna sa akin, ma'am, ano nangyari nung araw na yun, ma'am. Ang nangyari na araw na yun, ma'am, magsimba kami ng subo, madaling araw, ma'am, dumating ang mga pulis. Sabi nila, ito ba ang bahay ni Arapat? Sabi ko, hindi, sir, bahay namin ito, sir. Dito ba ang bahay ni Arapat? Ito ba ang bahay ni Arapat? Ulit yung pulis, ma'am. Sabi ko, hindi, sir. Ilabas niyo si Arapat, huwag ninyong itago. Sabi ko, hindi man taga dito si Arapat, ma'am. Sabi ko sa Si pulis, Arapat? yun ang most wanted na hinahanap nila. Yun ang Dawla Islamia, ma'am. Pero kilala niyo si Arapat? Kilala namin sa una, ma'am. Pero umalis na, ma'am. Sa una, hindi pa siya membro ng Dawla. Kaya ang asawa niya, pamangkin ng asawa ko. Pero ngayon na umalis na siya, hindi na namin nakita siya. Kasi membro pala siya ng Dawla. Pero hindi namin alam, ma'am, na noong gabi na yon dito siya, ma'am. Kaya nga, sabi ng mga pulis, sinungaling kami. Kasi hindi namin alam na noong gabi na yun, na timingan nila na nandito raw. Kamag-anak mo si Arapat? Ay, wala. Malayo sa amin yan. Wala. Kahit sa wala gid kami sa kuwan niya, Ilang ma'am. taon si Rusty, ma'am? 31, ma'am. 31, may asawa? Oo, nandiyan ang asawa niya, ma'am, buntis. Abuntis? Oo, dalawang anak niya, pangatlong buntis na. Pangatlo na yun siya. Oo, yung So, anong trabaho nito, ma'am, ni Rusty? nagtanim kami ng mga gulay, ma'am, na kinabubuhay namin, ma'am. So, siya ay napabilang sa grupo ng MILF? Oo. Anong brigade? Kaya ka pa? 107, ma'am. 107 Brigade. Noong mga araw na yun, ma'am, meron ba mong pahiwatig itong si Rusty na, di ba, minsan pag may may mga masamang pahiwatig? Ay, wala, ma'am, kaya hindi man siya paalis ng bahay, ma'am, kung hindi mag-report sa campus sila, ma'am. Yun lang ang pag-alis niya sa bahay, ma'am. Saan Kahit kampo sa Darapanan? sa tudok, ma'am. Sa tudok, ma'am. Oh, Anong sabi ng kapitan nyo dito, ma'am? wala. Nakita nyo ba yung warrant? Wala, hindi na niya pinakita ang warat. Itong anak ko, sabihin mo sa kanya. Nung pagbaril na sa kanya, sinabi na saan yung warrant, ipakita niyo sa amin, ba't niyo siya pinatay kung wala kayong warrant? Wala silang may pakitang warrant sa amin. Kasi wala nga silang Wala silang warrant. Wala. Okay ba, ito mabilisan lang ang natin dito, no? Diba sabi ko kasi delikado, pero pinasok ko pa rin kayo kahit alam kong delikado kasi gusto ko masabi ninyo kung ano yung nangyari talaga. Dahil ayaw ko na mag-judge ang tao sa inyo. Gusto ko yung panig din ninyo, masabi nyo rin. Ma'am, ano ang gusto nyo mangyari ngayon? Ano ang plano ninyo? Mag-file ba kayo ng demanda o ano ang gusto nyo mangyari? Kuwan ako ba? Ang masakit naman, ma'am, sa pagpatay nila sa anak ko, ma'am. Sa tagilidan ko mismo, ma'am. Kung hindi nila sinabi na, tawagin mo ang mga anak mo na iba, pag lingon ko ng konti, nakita ko na ang anak ko na binaril. Kilala mo ba, ma'am, kung sinong pulis yung Ay, hindi na natin sabihin na kilala, ma'am. Pero okay na, ma'am. Kasi ayaw namin magsabi ng kuwan, ma'am. Okay, ma'am, gusto mong manawagan sa mga ahensya ng gobyerno o sa BARM, mga opisyalis ng BARM. Ito ng tabi. Kadi ako gyud pagkakuan. Ikaw na lang ang manawagan, gusto mong manawagan. Daro kailangan ng tipid, pinakita niya na sa kasap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nananawagan po ako sa lahat ng opisyalis ng BARM na tulungan niyo po kami dito sa aming lugar sa Coronel Proper Pulumulok, South Cotabato kasi iniisa-isa na po nila ang aming kalalakihan. Huwag niyo na pong hintayin na pati ang mga kababaihan namin madadamay dahil sa kataksilan ng mga pulis na dahil sa ginagawa ng mga pulis sa aming mga moro dito sa Pulumulok.
Sa ating presidente, gusto mo maniwala. Sa aming President Duterte, humihingi po kami ng tulong sa inyo. Na sana po mabigyan ng hustisya ang aming kapatid. Dahil pinatay po siya ng walang kasalanan ni Juan Tavares, wala po silang may pakita. Pagkatapos po nilang patayin, may dala po silang cellophane at buti na lang po nakita namin. Kasi ang pagkakalam namin, lalagay nila yon o tatanan para masabing nagdodroga o may baril siya. Buti na lang po nakita po namin yon, hindi nila naituloy, nakatago po nila yung agad. Okay. So, yun lang sasabihin mo. Wala na. Okay. Yun lang po muna sa ngayon, no? Ito po, isa pa lamang sa 5. Isa pa lang sa 6. So, pupuntahan po natin yung 5 dahil medyo magkalayo-layo pa sila. Okay. Nandiyan po yung asawa niya. Okay, Mrs. Gusto mo bang magsalita, ma'am? Okay, wag na lang, no? So, mula po rito sa pamilya ni Rusty sa Dalaw, ako po si Jana Villegas para sa Balita Mindanao.